Magandang araw sa inyong lahat. Noong ika-20 ng nakaraang buwan, hinarang ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang mga taripa na ipinataw ni Pangulong Donald Trump gamit ang kanyang emergency powers sa ilalim ng EEPA. Ang desisyon ay inilabas na may botong 6 na pabor at 3 blanko. Ang konklusyon, hindi binibigyan ng IEPA ang Pangulo ng kapangyarihang magpataw ng taripa. Ayon sa Reuters, sa panahon ng debate sa kaso, ang mga hukom ay nag-aalinlangan sa legalidad ng mga taripa na ipinataw ni Trump batay sa International Emergency Economic Powers Act o IEPA. Ito ay isang batas na ipinasa noong 1977 na idinisenyo para gamitin sa mga sitwasyon ng pambansang emergency. Kung gayon, nangangahulugan ba ito na nawalan na si Pangulong Trump ng kanyang paboritong sandata sa taripa? Ang sagot ay hindi lubos, mga kababayan. Sa arsenal ng taripa ng isang Pangulo ng Amerika, ang taripa ay hindi iisang bagay lamang. Ito ay parang 3 magkakaibang legal na susi na nagbubukas ng 3 magkakaibang pinto. Ang ginawa lang ng korte ay sinira ang isang susi, hindi nila nilock ang buong gusali. Ang unang susi ay ang IEPA na parang emergency power. Ginamit ito ni Trump para magtayo ng malawakang taripa, mabilis at malakas dahil sa argumento na ito ay isang emergency. Ngunit, napagdesisyonan ng Korte Suprema na hindi binibigyan ng IEPA ang Pangulo ng kapangyarihang magpataw ng taripa tulad ng nabanggit na natin. Kaya't ang mga taripa na nakabatay sa IEPA ay hinarang at itinuring na labag sa kapangyarihan. Pagkatapos nito, inihayag ng US Customs and Border Protection na ititigil nila ang pagkolekta ng mga taripa na nauugnay sa mga utos ng EEPA simula 001 ng umaga, Eastern Time, noong ika-15. Ang usapin naman ng pag-refund ng buwis ay dadaan pa sa mga proseso sa mas mababang korte. Ang pangalawang susi ay ang Section 232 ng Trade Act of 1974. Ang mga taripa sa ilalim nito ay para sa pambansang seguridad at karaniwang nakatarget sa mga industriya tulad ng bakal, aluminyo o sasakyan. Depende sa kung kailan magbubukas ng investigasyon at magdedesisyon ang gobyerno. Hindi naapektuhan ng desisyon sa IPA ang pintong ito, kaya't ang mga taripa sa ilalim ng Section 232 ay nananatiling buhay kung ipapatupad ito ng administrasyon ayon sa tamang proseso. At ang pangatlong susi ay ang Section 301 ng Trade Act of 1974. Ito ay mga taripa batay sa konklusyon ng hindi patas na kalakalan. Karaniwan itong nauugnay sa mga investigasyon ng US Trade Representative, USTR, o ginagamit para parusahan ang mga partikular na gawain at kasosyo tulad ng China ayon sa isang listahan. Tulad ng Section 232, hindi pinawalang bisa ng desisyon sa IEPA ang kapangyarihang magpataw ng buwis sa ilalim ng Section 301, kaya't ang mga taripa dito ay nananatiling buhay. Nakikita natin na ang sinabi lang ng Korte Suprema ay hindi maaaring gamitin ang IEPA para magpataw ng taripa. Hindi nila sinabi na nawalan na si Trump ng karapatang gumamit ng taripa. Kailangan nating linawin ito. Kaya't nakita natin na ang administrasyong Trump ay bumaling sa ibang mekanismo para palitan ang bahaging naharang. Ang sitwasyong emergency sa ilalim ng IEPA ay inilipat nila sa ibang pinto na nakapaloob na sa batas pangkalakalan. Partikular, ito ay ang Section 122 ng Trade Act of 1974. Isipin natin na ang taripa ay parang isang lever, ngunit para mahila ang lever na iyon, kailangang tumayo ang Pangulo sa tamang legal na pundasyon. Ang IEPA ang pundasyong tinayuan ni Trump dati. Sinabi ng Korte Suprema na ang pundasyong iyon ay hindi idinisenyo para sa paghila ng taripa, kaya't mali ang paggamit dito. Kaya,
lumipat si Trump sa ibang pundasyon, ang Section 122, na nagpapahintulot sa Pangulo na magpataw ng malawakang import surcharge kapag nahaharap ang Amerika sa tinatawag na malaking problema sa balanse ng internasyonal na pagbabayad. Hayagang isinulat ng White House na ginagamit nila ang probisyong ito para magpataw ng pansamantalang import surcharge. Noong ika-20 ng media sa Amerika na magpapataw si Trump ng 20% global tariff. Kung gayon, ano ba talaga ang taripang ito? Suriin natin, hindi ito isang pakete ng taripa na partikular na nakatarget sa China o ilang bansa. Ito ay isang patong ng buwis na sumasaklaw sa halos lahat ng inaangkat na produkto sa Amerika na parang nagtatakda ng isang pangkalahatang sahig ng buwis sa buong sistema. Ang mahalagang punto ay pinahihintulutan ng Section 122 si Trump na gumawa ng isang mabilis na pag-atake, ngunit may limitasyon. Pinapayagan nito ang pagpataw ng hanggang 15% na buwis sa loob ng maximum na 150 araw. Halos hindi na kailangan ng mahabang proseso ng investigasyon tulad ng ibang mga tool. At ito ay isang kapangyarihan na halos hindi pa nagagamit. Pagkatapos ng 150 araw, kung nais itong palawigin, kakailanganin ng mga susunod na hakbang na karaniwan ay nangangailangan ng pag-aproba ng Kongreso. Ano ang estratehikong kahalagahan nito? May 3 antas ng kahulugan. Una, lumipat si Trump mula sa pag-target sa mga partikular na layunin patungo sa pagtatakda ng isang pangkalahatang antas. Nagtayo siya ng isang batayang taripa na malawakan, at mula doon, ginawa niyang leverage sa negosasyon ang taripa para sa lahat ng kasosyo, hindi lang sa mga katunggali tulad ng China. Pangalawa, ang 15% na ito ay hindi maliit dahil ito ay nagpapatong. Kung ang isang produkto ay napapatawan na ng taripa sa ilalim ng Section 232 o 301, ang 15% global tariff na ito ay magdaragdag ng isa pang patong. Ibig sabihin, maaari nitong itaas ng malaki ang gastos sa pag-import. Dahil dito, lumilikha ito ng sapat na presyur sa ekonomiya para pilitin ang mga kasosyo na tumugon sa maikling panahon. At ang huling kahulugan ay kung paano iniwasan ng White House ang legal na kahinaan na ipinunto sa kanila. Sinabi ng korte na hindi pinapayagan ng EPA ang pagpataw ng taripa. Hindi inalis ni Trump ang taripa, kundi lumipat sa isang probisyon na may mas malinaw na mga salita na nagpapahintulot dito. Marahil ay nagtataka kayo kung sino ang target ng global tariff na ito. Kung uunawain natin ito bilang isang hakbang na naglalayong sakta ng isang tao, ang target ay ang mga bansang nagbebenta ng maraming produkto sa Amerika na may mababang buwis at walang proteksyon mula sa mga kasunduan. Ang dahilan ay ang mga bansang dati nang may maayos na daan na may mababang buwis at maraming benepisyo, kapag biglang pinatawan ng dagdag na 15% na buwis ay matinding magugulat. Sa kabilang banda, ang mga bansang dati nang pinapatawan ng napakataas na buwis sa ilalim ng mga naunang pakete ay maaaring hindi gaanong masaktan dahil binabago ng bagong pangkalahatang antas ang kabuuang larawan. Sino ang pinakamatinding naapektuhan? Hindi natin ito makikita sa pangalan lang ng bansa. Kailangan nating tingnan ang istruktura ng mga produktong ine-export ng bansang iyon sa Amerika, kung sakop ba ito ng taripang ito. Dahil hindi basta-basta nagpataw si Trump. May malaking listahan ng exemptions ang White House para sa mga bagay na ayaw nilang barilin ang sarili nilang paa, tulad ng ilang strategic goods o mga grupo na nasa ilalim na ng ibang mekanismo. Kaya't ang mga bansang nag-export sa Amerika ng mga pangunahing produkto tulad ng damit, sapatos, muebles, gamit sa bahay, laruan at iba pang pangkalahatang consumer goods na walang proteksyon ng kasunduan, ang higit na makakaramdam sa bigat ng 15% na ito. Samantala, ang mga bansang ang export
ay nakatuon sa mga grupong exempted o may malinaw na proteksyon ng kasunduan ay hindi gaanong apektado. Sa esensya, ang hakbang na ito ay nakatarget sa buong sistema, ngunit ang mas malalim na estratehikong layunin ay baguhin ang mga patakaran ng laro para sa lahat ng bansang nakapaligid sa Amerika na walang sinuman ang maaaring manatiling nasa labas. Gusto ni Trump ng isang sitwasyon kung saan lahat ng bansa ay kailangang mag-isip muli. Kung gusto mong patuloy na mabuhay sa pamamagitan ng merkado ng Amerika, kailangan mong tanggapin ang mga kondisyon ng Amerika. Sa larawang ito, nananatiling malaking anino ang China, ngunit hindi lang tinaasan ni Trump ang buwis sa mga produkto ng China. Inatake niya ito sa ibang paraan. Itinaas ang pangkalahatang antas ng buwis sa buong mundo para pilitin ang buong supply chain at maging ang mga kaalyado na pumili ng panig. Mula doon, hinihigpitan niya ang China sa pamamagitan ng mga panlabas na regulasyon tulad ng Rules of Origin, Anti-Transshipment at Control sa teknolohiya. Sa madaling salita, hindi lang niya direktang sinasaksak ang China, kundi hinihilan niya ang buong larangan ng laro patungo sa mga patakaran ng Amerika upang mas mahirapan ang China na umiwas. Noong Banta 4 din, isinulat ng Japan Times na sa isang mabilis na pagbabago ng kapalaran, ang mga bansang pinakamatinding naapektuhan ng mga taripa ni Pangulong Trump ay naging mga pinakamalaking nanalo mula sa desisyon ng Korte Suprema na nagbasura sa mga emergency tariffs. Ang China, India at Brazil ay kabilang sa mga bansang ngayon ay nagtatamasa ng mas mababang buwis sa kanilang mga export sa Amerika. Ang argumentong ito ay tila makatwiran, ngunit may malaking butas sa lohika. Unang problema, ipinagkakamali nila ang pagbawas ng sakit sa pagkapanalo sa laban. Totoo na nang ibasura ng korte ang emergency tariffs sa ilalim ng IEPA, ang mga bansang dating mabigat na pinatawan sa ilalim ng mekanismong iyon ay agad na gumaan ang pasanin sa numerikal na aspeto. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Para kang sinasakal tapos biglang niluwagan ng kaunti ang pagkakahawak. Hindi ka pa nakakawala, nagbago lang ang paraan ng pagsakal. Mismong ang mga international media outlet ay malinaw na naglarawan na pagkatapos ng desisyon, bumaling ang administrasyon sa ibang mekanismo ng buwis para palitan ang naharang na bahagi. Ikalawang problema, ang average na epektibong buwis ay isang numero na madaling manlinlang. Ang isang average na 12% ay hindi nagsasabi sa iyo ng tatlong mas mahahalagang bagay, aling mga produkto ang pinapatawan, aling mga supply chain ang ginigipit, at aling industriya ang buhay ng bawat bansa. Halimbawa, kung ang isang bansa ay nakakuha ng pagbaba sa average, ngunit ang mga industriya na kanilang ikinabubuhay tulad ng consumer goods, common components o tela ay eksaktong napasama sa sakop ng buwis, masakit pa rin ito para sa mga negosyo ng bansang iyon. Sa kabilang banda, kung ang average ng isang bansa ay tumaas, ngunit ang kanilang mga pangunahing industriya ay nasa listahan ng mga exempted o nasa ilalim ng ibang mekanismo, hindi sila gaanong masasaktan kumpara sa ipinapakita ng average na numero. Kaya, madaling basahin at unawain ang average, ngunit ito rin ang nagtatago sa istruktura at nagbibigay ng maling pakiramdam sa mga tao. Ikatlong problema, sinusubukan ng artikulo ng Japan Times na magbigay ng puntos gamit ang taripa. Samantalang ang laro sa China ay hindi lang tungkol sa taripa. Kahit na pansamantalang bumaba ang average na buwis, nahaharap pa rin ang China sa iba pang mga hadlang na hindi maisasama ng artikulo sa 12% na iyon. Nariyan pa rin ang mga buwis sa ilalim ng ibang mekanismo na hindi IEPA. Ang kontrol sa teknolohiya, kontrol sa supply chain at investigasyon laban sa pag-iwas sa Rules of Origin ang tunay na gulugod ng estratehiya. At mas mahalaga, ang pansamantalang katangian
ng 15% global tariff sa ilalim ng bagong mekanismo ay nagpapataas ng panganib sa patakaran na nagpapahirap sa mga negosyo na magplano ng pangmatagalan. Sa madaling salita, maaaring mabawasan ang iyong buwis ngayon, ngunit hindi ka maglalakas loob na mamuhunan para sa bukas at malinaw na hindi iyon isang panalo. Kaya't ang pagsasabing gumaan ang pasanin ng China, India at Brazil pagkatapos ng desisyon ay tama. Ngunit ang tawagin itong isang malaking panalo ay malinaw na isang maling pagtingin sa esensya ng sitwasyon. Ito ay pagbabago lamang ng paraan ng pag-atake mula sa pag-target ng pagkakaiba patungo sa pagtatakda ng isang pangkalahatang antas upang pilitin ang negosasyon at muling pagbuo ng mga patakaran ng laro. Ang tunay na pagkapanalo o pagkatalo ay depende kung magagamit ni Trump ang 15% bilang leverage para isara ang mga butas sa pag-iwas sa buwis, higpitan ang rules of origin, at hilahin ang mga supply chain palabas ng China. Sa pangkalahatan, hawak pa rin ni Trump ang baraha sa usaping ito ng taripa. At tulad ng nakikita ninyo, matapos harangin ng Korte Suprema ang emergency tariffs ni Trump, nagbukas siya ng ibang larangan na ating sinuri. Ngunit hindi pa rin ito sapat na sarado para wala ng butas. Sa sitwasyong ito, patuloy na dinagdagan ng administrasyong Trump ang geopolitical pressure sa likod-bahay ng Amerika, ang Latin America, kung saan malalim na ring nakakapit ang China sa pamamagitan ng mga daungan, mineral, telekomunikasyon at digital infrastructure. Sa pagkakataong ito, nagsimula ang kwento sa Chile. Ang nangyari sa Chile ay isang malinaw na halimbawa ng security strike. Nagpataw ang Amerika ng visa restrictions sa ilang opisyal ng Chile na binanggit ang mga alalahanin sa seguridad sa isang proyekto ng undersea fiber optic cable na may kaugnayan sa China at ginamit ito bilang isang babala bago ang isang summit sa Miami. Ang digital at telecom infrastructure na tulad nito ay hindi na purong usapin ng ekonomiya, ito ay isang estratehikong issue ng seguridad. Kung titingnan sa mapa, mukhang napakalayo ng Chile sa Amerika. Ngunit sa chessboard ng economic at geopolitical security sa pagitan ng US at China, ito ay isang mahalagang punto dahil dito nagsasalubong ang tatlong bagay na sentro ng kasalukuyang kompetisyon ng dalawang kapangyarihan. Una, strategic minerals. Pangalawa, connectivity infrastructure kasama ang mga kable at daungan. At pangatlo, impluensya sa Western Hemisphere. Para sa China, ang Chile ay una sa lahat isang minahan ng mga raw materials para sa kanilang industriya at energy transition. Ito ang pinakamalaking exporter ng tanso, habang ang China naman ang pinakamalaking kumokonsumo at nagre-refine nito. Dapat bigyang diin, ipinapadala ng Chile ang karamihan ng kanilang tanso sa China at maliit na bahagi lang ng kanilang refined copper exports ang napupunta sa merkado ng Amerika. Bukod pa rito, nasa loob ang Chile ng lithium belt ng Timog Amerika na itinuturing ng Beijing bilang susi sa mga baterya ng electric vehicle at sa green technology supply chain. Ang kwento ng strategic alliance ng SQM at Codelco ng Chile ay nagpapakita na ang lithium ng Chile ay hindi na simpleng usapin ng kalakalan. Umabot sa punto na nang aprubahan ng Competition Authority ng China ang joint venture, naglagay sila ng kondisyon na dapat tiyakin na hindi mapuputol ang supply ng lithium carbonate sa mga kliyente sa China. Madaling unawain, kailangan ng China ang Chile para tiyakin ang dugo para sa kanilang industriya, tanso para sa infrastruktura ng kuryente, lithium para sa mga baterya ng EV, at isang daanan para mapanatili ang posisyon sa green value chain. Sa mga nakalipas na taon, pinabilis ng China ang kanilang presensya sa Latin America para sa mga strategic minerals tulad ng lithium, tanso at nickel, at namuhunan sa downstream para ilak ang mga relasyon at value chain.
Nais nilang ilagay ang likod-bahay ng Amerika sa ilalim ng kanilang impluwensya. Ngunit para sa Amerika, mahalaga ang Chile sa ibang lohika. Dito, ang kompetisyon sa China ay lumipat mula sa kalakalan patungo sa mga ugat ng buhay. Matagal nang magaling ang Chile sa pagbabalanse. Ang China, ang kanilang pangunahing trade partner, habang ang Amerika naman ang kanilang pinakamalaking foreign investor. Kapag ang isang bansa tulad ng Chile ay naging matagumpay sa pagbabalanse, nagiging modelo ito para sa buong rehiyon. At dahil ito ay isang modelo, nagiging larangan din ito ng labanan. Kung magagawang hubugin ng Washington ang Chile ayon sa bagong security standards ng Amerika para sa digital infrastructure, undersea cables, data, daungan at minerals, makakalikha ang Amerika ng domino effect sa natitirang bahagi ng Latin America. Mula dito, mauunawaan natin ang hakbang ng Administrasyong Trump. Hindi nila piniling atakihin agad ang Chile gamit ang taripa, kundi pinili nilang tamaan ang pinakasensitibong punto ng panahon ngayon, ang data connectivity infrastructure. Iniulat ng AP na nagpataw ang US ng visa restrictions sa ilang opisyal ng Chile at iniugnay ang hakbang na ito sa mga alalahanin sa seguridad sa isang proyekto ng undersea fiber optic cable na may kaugnayan sa China. Inilarawan din ng Japan Times ang parehong takbo ng pangyayari. Ito ay isang pagtulak laban sa China na direktang ipinarating sa Chile bago ang Latin America Summit sa Miami. Malinaw ang mensahe, maaaring pagdebatehan pa ang mga mineral, ngunit ang data at mga kable ay itinuturing ng Amerika bilang nervous system ng pambansang seguridad. Sinumang hahayaan ng China na magtayo ng poste sa nervous system na iyon ay ituturing ng Amerika bilang isang strategic risk. Walang exception ang Chile. At dito ito direktang nauugnay sa ating pinag-usapan tungkol sa taripa. Matapos maharang ang IEPA, kailangan pa rin ni Trump ng isang legal na pamalo para pilitin ang mga kasosyo sa negosasyon. Ngunit ang pinaka-epektibong pamalo ay hindi lang nasa taripa, kundi nasa isang pakete ng economic security. Ang taripa ay lumilikha ng pressure sa pera, habang ang digital infrastructure, daungan at mga kable ay lumilikha ng pressure sa seguridad. Habang nagtatayo si Trump ng isang pangkalahatang antas ng taripa para lahat ay kailangang makipagnegosasyon, sabay-sabay din siyang nagtatayo ng isang security standard para lahat ay kailangang pumili ng sistema. Ibig sabihin, ang taripa ay ang hadlang sa tarangkahan ng merkado ng Amerika, habang ang mga kable at data ay ang security scanner bago ka makadaan sa hadlang. Pinili ang Chile bilang halimbawa dahil mayroon itong strategic resources na kailangan ng China. Ito ay isang hub ng infrastruktura na nais kontrolin ng Amerika ayon sa kanilang pamantayan. At ito ay isang salamin ng pagbabalanse sa rehiyon. May isa ring partikular na isyu na dapat bigyang pansin. Nang palawakin ni Trump ang kampanya laban sa China patungo sa Chile, para sa Beijing, ang banta dito ay hindi lang isang proyekto ng kable o ilang diplomatikong hakbang. Ito ay ang panganib na masira ang isang strategic link sa Western Hemisphere kung saan ginagamit ng China ang kalakalan, mineral at connectivity infrastructure para mag-ugat ng pangmatagalan. At tulad ng ating sinuri, malaki ang halaga ng Chile para sa China. Kapag ginigipit ng Amerika ang Chile, ang ipinapahiwatig na mensahe ay ang mga minahan na pinagkukunan ng China para mapanatili ang kanilang bentahe sa green industry ay maaaring maging politikal. Ibig sabihin, hindi na ito ligtas tulad ng isang purong transaksyon ng pagbili at pagbebenta. Ito ang uri ng banta na labis na kinatatakutan ng China. Ang kahinaan ng kanilang supply chain ay inilalabas sa liwanag at ginagawang geopolitical leverage. Kasalukuyan, gumamit ang Washington ng isang napakabihirang hakbang, ang paghihigpit at pagbawi ng bisa ng mga opisyal ng Chile
na inaakusahan silang nagpapahina sa seguridad ng rehiyon sa pamamagitan ng isang proyekto ng undersea fiber optic cable na maaaring magkonekta sa Chile sa China. Para sa China, ang mga kable sa dagat ay hindi lang tungkol sa mas mabilis na internet. Ito ay ang kakayahang makapasok sa daloy ng data na lumilikha ng isang koridor na nagkokonekta sa Asya at Timog Amerika na mahirap kontrolin ng Estados Unidos. Kapag direktang tinatamaan ng Amerika ang isyu ng kable, nababantaan ang Beijing at bumababa ang kanilang kredibilidad, pati na rin ang kakayahang magpatupad ng mga proyekto. Natatakot ang mga kasosyo na maparusahan ng Amerika sa bisa, sa diplomasya, habang sabay na tinatamaan ang kanilang kakayahang magbukas ng independenteng daanan ng data sa Latin America. Bukod pa rito, lumilikha ito ng isang nakakatakot na pamarisan. Ngayon ay Chile, bukas ay maaaring ang ibang mga bansa sa rehiyon ang kusang iiwas sa mga proyektong may kinalaman sa China para hindi ituring ng Washington na isang strategic risk. Nang piliin ni Trump ang Chile para umatake, sinasabi niya sa buong rehiyon na ang panahon ng paglalaro sa dalawang panig ay lumiliit na. Para sa Beijing, ang banta dito ay ang pagkawala ng estratehikong espasyo. Maaaring magbenta pa rin ng mga produkto ang mga bansa sa Latin America sa China, ngunit mag-aatubili na silang hayaan ng China na magtayo ng poste sa mga sensitibong infrastruktura, kable, data, daungan, telecom, enerhiya dahil sa takot na markahan sila ng Amerika. Mula sa pananaw na ito, makikita natin na ang hakbang ni Trump ay tumatama sa mismong lugar kung saan mahihirapang tumugon ang Beijing. Kung malakas ang tugon ng China, mas lalo silang mababansagan bilang isang banta sa seguridad. Kung mahina naman ang tugon, mauunawaan ng mga kasosyo na ang pagpanig sa China ay isang panganib, hindi rin mapoprotektahan ng China ang kanilang sarili. Ito ay isang uri ng hakbang na parehong nagbabala sa mga kasosyo at nag-aalis ng bargaining power sa China. Lahat ng nangyari ay isang napakatipikal na larawan na may dalawang mukha ng Amerika. Sa isang panig, ang kapangyarihang ehekutibo na gustong gamitin ang taripa bilang sandata sa digmaang pang-ekonomiya para pilitin ang mundo na muling ayusin ang sarili ayon sa interes ng Amerika. Sa kabilang panig, ang mekanismo ng batas na pumipilit na ang sandatang iyon ay dapat nakatayo sa isang legal na pundasyon. Nang pinawalang bisa ng Korte Suprema ang mga taripa na nakabatay sa IEPA, sa unang tingin, totoo na nabalian si Trump ng isang braso. Ang mabilis at malawakang pag-atake na ayon sa emergency ay naharang. Kaya hindi nakapagtataka na agad sinabi ng ilang media outlet na nakakita ng oportunidad ang Beijing o na naghasik ng kaguluhan si Trump habang kailangan niyang tahiin ang kanyang estratehiya sa taripa. Halimbawa, isinulat ng Wall Street Journal na nakakita ang Beijing ng oportunidad sa trade war sa Amerika matapos pahinain ng korte ang epekto ng sandatang taripa ni Trump. Samantala, isinulat ng The Guardian na ang pagsisikap ni Trump na ayusin ang kanyang gumuguhong estratehiya sa taripa ay naghasik ng kaguluhan at kalituhan sa buong mundo. Sa totoo lang, ang kalakasan ng Amerika ay siya ring dahilan kung bakit mas komplikado ang laban sa China. Kinakatawan ni Trump ang ambisyon na gamitin ang lakas ng ekonomiya para muling itatag ang kaayusan na pabor sa Amerika habang kinakatawan ng Korte Suprema ang limitasyon ng kapangyarihan sa isang estado na pinaiiral ang batas. Kapag nagbanggaan ang dalawang puwersang ito, maaaring tawagin itong kaguluhan ng media at maaaring tawagin itong oportunidad ng kalaban. Ngunit kung titingnan mula sa isang pangmatagalang estratehikong pananaw, ang tanong ay hindi kung humina ba si Trump, kundi kung kaya ba ng Amerika na parehong mapanatili ang disiplina ng batas
at magdisenyo ng isang estratehiya ng presyur sa ekonomiya na sapat na matibay at legal para wala nang malulusutan ang kalaban. Mula sa pananaw ng mga sumusuporta kay Trump, ang pagbabago ng estratehiya ay nagpapatunay ng isang bagay. Marami pa ring paraan ng Amerika para umatake at ang ginawa lang ng batas ay pilitin si Trump na magbago ng daan, hindi sumuko. Ngunit mula sa kabilang pananaw, ang mabilis na pagbabagong ito ay naglalantad ng isang katotohanan. Ang pinakamalakas na sandatang taripa ni Trump ay hindi na ang porsyento, kundi ang kawalan ng katiyakan. Isang legal na pagliko ay sapat na para magdulot ng kalituhan sa buong mundo, at sa gitna ng kalituhang iyon, maaaring makahinga ng isang beses ang kalaban at samantalahin ang pabago-bagong sentimiento ng merkado at ng mga kaalyado ng Amerika. Ito ang halaga ng isang demokrasya na may mekanismo ng checks and balances. Maaari nitong pabagalin ang atake ng Pangulo at hindi sinasadyang lumikha ng puwang para sa kalaban. Ngunit dahil din dito, ang isang bansa ay tunay lamang na magiging hindi mapipigilan kapag ang tatlong sangay ng kapangyarihan, lehislatibo, ehekutibo at hudikatura ay hindi nagsasapawan kundi gumagana bilang isang nagkakaisang makina. Bawat sangay ay nananatili sa kanilang papel na magbantay, ngunit lahat ay nakatingin sa iisang direksyon, ang pambansang interes. Kapag nangyari iyon, hindi na aasa ang kalaban sa mga panloob na butas at hindi na rin mahihila ang merkado sa kaguluhan ng mga biglaang pagliko sa batas at politika. Sa madaling salita, ang lakas ay hindi lang nasa pag-atake, kundi nasa paglalakbay ng buong sistema ng kapangyarihan sa iisang estratehikong riles. Ang lehislatura ay hindi nagiging handbrake na nagpapabagal sa bansa at ang ehekutibo ay hindi ginagawang labag sa batas ang kapangyarihan. Kapag ang aksis na iyon ay tuwid at magkakatugma, ang kadakilaan ng isang bansa ay halos hindi mapipigilan. At sa kasong ito, makikita natin iyon sa bansang Amerika.